Ito po, formal lang lumapit sa Integrated Bar of the Philippines si Congresswoman Ilago, sinamahan ng mga grupo ng kababaihan at kanilang hinihiling sa IBP na disiplinahin daw po, bigyan ng disciplinary action itong si Attorney Topacio. Kilala ko itong si Attorney Topacio pero wala tayong magagawa, mayroon pong complainant tungkol sa kanyang mga ginagawa at sinasabi, lalo na ho sa kababaihan. Pakinggan po natin si Congresswoman Ilago. For disciplinary action against a certain lawyer before the IBP today. This action is not only in defense of my own person and dignity, but more importantly, in defense of the women I represent in Congress and the broader sector of Filipino women who continue to face sexism, misogyny, harassment, and attacks meant to degrade and silence them. Tumitindig tayo kasama ng bawat babaeng patuloy na minamaliit, binabastos at sinusubukang patahimikin. Bilang kinatawan ng Gabriela Women's Party, tungkulin nating igiit na ang mga ganitong uri ng asal ay hindi dapat palampasin. Patuloy na lalaban ang mga kababaihan sa loob ng Kongreso at sa labas man nito upang igiit ang respeto, dignidad at pananagutan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa akin, ito ay para sa lahat ng kababaihang tumatangging manatiling tahimik. Lalaban ang kababaihan. Ayun. So, ayan po yung opisyal na paliwanag, pahayag ni Congresswoman Ilago. So, siyempre, nire-respeto niya. Ating nire-respeto. Sandali ha. Hindi lang natin respeto ang dapat gawin niya, kung hindi, yan po ay kanyang karapatan. Sandali, ba't itong aking microphone niya ayaw pumasok? Ayan. Okay? Kanyang karapatan, obligasyon na rin ipaglaban ng kababaihan dahil nga ay Gabriela Party List. So, nakarating na po sa kampo ni Attorney Topacio yung isong yan at mukhang sabi niya, parang binaliwala lang, okay lang daw. Siguro kanyang haharapin din. Sa isang banda, parang sabihin natin, maliit na issue yan. Lalo na doon sa mga ayaw maniwala o galit sa grupo ni Kabataan Party, itong Gabriela Party List na si Ilago. Pero ang mensahe po nito ang mahalaga. Ano ang mensahe nito? Yung mga kababaihan dapat nirespeto. Yung umaabuso sa kababaihan sa maraming aspeto kung ano man, pananalita, panlalait, pambabastos kung ano, yun ay dapat hindi pamarisan. Okay? So, huwag itong dapat ibaliwala. At tayo, ako personal, sumasaludo tayo sa mga kababaihang naninindigan. Lahat tayo ay dapat respeto sa kanila. Dahil hindi tayo darating sa mundong ito kung wala tayong nanay, kababaihan. Meron tayong mga kapatid. Meron tayong mga anak o apo ng babae. Kaya napakahalaga nun. Ewan ko lang kung ano po ang gagawin dyan ng Integrated Bar of the Philippines. Dahil doon sila lumapit mismo. Baka tayo ngayon nyo, bakit sa IBP? Hindi naman korte yan. Ganito po yan. Pag ikaw ay abogado, ay member ka ng Integrated Bar of the Philippines. Kung hindi man lahat, pero majority member ng IBP. At dapat member ng IBP. So isang organization na respetado, mataas, dapat ang kanilang hindi lang kakayanan, pagkatao, quality, at pagrespeto sa kapwa. Kasi sila ay lahat officer of the court. Pag abogado ka, officer of the court ka. Dapat ikaw ang magiging pamarisan ng kabutihan at ng katuwirang totoo. Pero kung inireklamo ka ng kababaihan sa pang-aabuso, panlalait at iba pa, ay ibang issue yan. Doon may karapatan at obligasyon ng IBP. Kailang pairal ang kailang mga dapat gawin, warningan o kung ano man ang pwedeng gawin. Alam po ninyo ang IBP, kahit na pribadong sektor, napakahalaga niyan. Alam niyo, pagka ang merong nag-file ng, halimbawa, nag-file ng disbarment laban sa isang officer of the court, isang abogado, kinukonsulta at nakikipag-ugnayan ang Supreme Court sa IBP para doon sa kanyang klaseng at pagdisiplina. Kung ano ang magiging recommendation ng IBP, yun ay isa rin sa nagiging basihan ng mga Associate Justice ng buong Korte Suprema para sila bago sila magdesisyon kung dapat i-disbar
o warningan o suspendihin ang isang abogado. Kaya po hindi pangkaraniwan yung galaw na yan ng mga kababaihan against Topacio dahil yan ay kanilang karapatan at nasa tamang proseso. Siyempre, saywar, pwedeng ibaliwala ni Topacio ito, ganun-ganun lang, pero sa pagkatao, kayo, mga nakikinig, kung alam nyo na mayroong ganyang reklamo ang kababaihan laban sa isang abogado, abay bang abogadong yan ay inyong pong pagkakatiwalaan? Alam nyo, pag halimbawa may mga kaso kayo na sensitibo, ang gusto mong abogado yung nire-respeto, hindi lang sa galing, may pangalan, may respeto, at kaya kang ipaglaban. Pero kung ang image ay di umano, nangaargabyado, naninira, nambabastos sa kababaihan, iba ang dating nun. Kaya, hindi ko sinabing guilty si Topacio, pero sinasabi ko lang, yung ginawa ng mga kababaihan, may malaking impact yun. Kung hindi aaminin niya ng kampo ni Topacio, Atty. Topacio, pride na lang yun. Pero tingnan natin kung anong gagawin ng IBP. Ulitin ko, hindi ko sinabing guilty si Topacio. Hindi ko sinabing wala siyang karapatan sa harapin ito. Ang sinasabi ko rito, may karapatan sila parehas. May karapatan ng kababaihan, grupo ni Ilago na magreklamo. May karapatan din si Topacio ilaban ang kanyang sarili. Sinasabi ko lang ho yung kahalagahan ng mga galaw. Okay? Ano pong inyong masasabi dito? Dapat nga hindi na umaabot sa ganyan kung meron lang ho talagang tamang gabay at tamang pagrespeto sa isa't isa. Habol natin itong isyong ito. Bakit ganon? Kung yung mga gugunita, 6 million, binalita ko rin yan dahil sinabi nila ang housing program or plano sa loob ng 6 na taon ng ating Pangulong Marcos Jr. 1 million per year. Pabahay para sa mahirap. Kasama ang mga OFW at lahat pa. Ngayon hindi na masyado napapag-usapan. Napag-usapan pa, mukhang merong kapalpakan. Dahil mukhang kulang din sa pagbabantay ang departamento ng nangangasiwa nito. Department of Settlement, Housing, and Urban Development. Di ba si Secretary Jerry Acosar ang nandiyan sekretary? Mukhang baka may pagkukulang din. Kasi marami pong hanggang ngayon wala pang bahay. Ay nakaka-4 na taon na ang ating gobyerno. Under President Marcos, dapat 4 na milyon na. Kung tutuparin nila ang 6 million in 6 years. 1 million per year. Abay na, sana mukhang kulang. So hindi po ito batikos, paalala lang. Kasi sinabi nyo yan, ibinalita ko, ibinalita rin ng maraming media. Kaya naman, ngayon, dahil 4 na taon na ang gobyerno, abay, ating tinatanong yan, nasa na yan? Nagkaroon ba ng tamang katuparan? O nakakalimutan? Ay, huwag naman, kasi maraming Pilipino nangangailangan ng bahay, higit sa lahat, abot kaya na kanilang kayang bayaran at matitirahan. Diba? Please like and share.